So what is up mga dre? Welcome nga sa day 21 ng ating fitness journey in 100 days. So kung di ka magsasakripisyo para sa future mo, yung future mo magiging sakripisyo mga dre. So nakikita nyo mga dre, medyo maganda na talaga yung katawan natin. Humuhubog na yung mga muscles natin dyan. So share ko nga lang mga dre, one time lumabas ako dito sa amin. So nakita nga nila, nagbablog ka na pala about sa gym. So bakit hindi mo pa maggawing full time yung pagbablog dre? Kasi meron naman ding monetization na monetize ka na. So hanggat maaari mga dre, ayoko maging full time yung pagbablog ko kasi pero din akong business na inaasikaso. So di naman ako pwede mag-focus dito lang sa vlog mga dre, yung kita sa vlog. So marami rin akong inaasikasong pagkakakitaan ko mga dre. Tulad ng pinagkukuhanan ko ng pag-gym mga dre. Kasi hindi naman talaga biro talaga na mag-gym mga dre. So sinasabi nga nila mga dre, pang mayaman lang daw yung workout mga dre. So hindi po yan totoo. Meron din pong workout na nagagawa sa bahay. Kinaibahan nga lang po talaga sa gym, na-extend mo po talaga yung motion mo o na-extend mo talaga yung bigat na gusto mong mga approach. Kasi minsan talaga yung nangyayari na workout sa bahay, mga dre, calisthenic lang. Minsan nangyayari, home workout lang, yung body weight mo lang yung nangyayari. Pero kung meron kayong mga barbell na tulad ng mga semento, na ginawa nyo sa semento, pwedeng pwede yun, mga dre. So, dito na nga tayo, mga dre, sa workout natin, dumako nga tayo dito. So, chest nga tayo. Unahan na nga natin ng incline, mga dre. So sa day 21 natin mga dre, chest na tayo, nakaikot na halos tayo. Pagkatapos nga natin ng incline barbell mga dre, panat naman tayo ng dumbbell. Itong dumbbell na to mga dre, tumutulong to para magpabilog talaga ng chest mga dre. Tapos yung incline mga dre, yun yung ibabaw ng chest, yun yung pinapatamaan natin. So nakikita nyo mga dre, medyo mabigat-bigat na rin talaga yung binubuhat ko, tig 60 pounds mga dre. So equivalent niyan, pagka pinagsama yan sa barbell mga dre, 120 pounds na yan. So, mabigat na rin yan. Halos isang kamambigas na rin yan, mga dre. So, yun nga, mga dre. Nakakakuha ko ng improvement dito sa gym, sa araw-araw ko. Sa paulit-ulit kong ginagawa, mga dre. Nabubuhat ko na yung mga dati kong di ko nabubuhat. So, yun nga yung sinasabi, mga dre, na progressive overload, mga dre. Pagka tungkol naman sa progressive overload, mga dre, sinasabi na yun, halimbawa, nagkaroon ka ng reps na 4, mga dre. So, by 12 yun. Sa ikaapat mo na reps mga dre, magdadagdag ka ng bigat mga dre. Tapos kukumpletuhin mo pa rin yung bilang na kung 12 reps yung ginagawa mo o kaya umangat sa 12 reps mga dre. Pinakamaganda mga dre, maiangat mo sa 12 reps. So yun na mga dre, ang sumunod natin, flat na. So yun nga yung cycle ng workout ko mga dre, pinapakita ko sa inyo. So sa mga beginner nga dyan, tapos gustong magbago sa 2026, gustong magkaroon ng hubog ng katawan o gustong bagayan ng damit mga dre. So isa nga sa problema ko talaga mga dre noon, nung di pa ako nag-gym, sa damit, yun talaga yung pinahawakan ko mga dre. Kahit anong bilhin kong damit, kahit mamahalin, hindi bumabagay sa akin. Pero nung nag-workout ako, medyo umubog-ubog na yung katawan ko. Kahit sando, kahit t-shirt, palagay ko bumabagay na sa akin. So hindi lang naman sa pag-gym, hindi lang naman gastos yung hinahabol mo. Minsan nagkakaroon ka din ng self-confidence, self-esteem. Isa pa mga dre, ang dami ko nakakausap sa gym, mga beginner, tapos yung mga matatagal na. Sabi nila, hindi na lang daw yung gym para sa pagpapalaki ng katawan. Minsan, nakaka-relieve din daw ng depression, nakaka-relieve din ng stress. So, nabubulol nga ako mga dre. So, tama naman mga dre. Para sa akin, nakaka-relieve talaga to ng stress. So, nabubuhos mo nga dito yung oras mo, nabubuhos mo yung isip mo mga dre, kung paano mo gagawin yung workout. So, yun nga mga dre, nakita nyo, di ba? Just workout tayo. So, sinimulan natin yung ng incline, sumunod tayo ng flat, sumunod tayo ng dips, tapos sumunod tayo ng cable mga dre. Yung cable, paulit-ulit ko sinasabi mga dre, nasa ilalim ng dibdib yung tumatama. So pinakamagandang kasabay ng chest mga dre, biceps. Kasi hindi pa pagod yung biceps mo ng mga dre. Kasi pagka nagpo-push ka, yan, push day yung tawag sa mga chest mga dre. Pag nagpo-push ka, napapagod yung likod ng braso mo. So yung likod ng braso mga dre, tawag doon tricep. So dito mga dre, ayan, ginamita ko muna siya ng curl bar mga dre sa bicep. Tapos sinundan ko nga to ng dumbbell mga dre. So yun nga mga dre, basic na basic lang sa inyo talaga yung pag-workout sa arms. Ayan, sa bicep mga dre. Ganyan lang yan, parang inuugoy-ugoy mo lang. Pero pinakamaganda mga dre, ayan, katulad yan, ating gym buddy na si Michael. So shoutout nga muna kay Michael mga dre sa lagi kong kasamahan. Siya rin ang lagi nag-i-spot sa akin sa gym mga dre. Halos hindi gumagalaw yung braso mga dre. Yun yung maganda pag nagba-bicep ka mga dre, halos di gumagalaw yung braso mo. So di baling magaan mga dre, basta wag lang magalaw yung braso. Okay na okay yan. Sa pool talaga yan mga dre. Mararamdaman mo talaga na napakasakit talaga ng bicep mo. Mga dre, yung muscle mo dito sa harapan. So, bago nga matapos yung vlog ko na to mga dre, nais ko magpasalamat sa mga nagche-check out ng sando ko sa link mga dre. So, solid talaga yung mga umu-order sa akin mga dre. Kahit tahimik lang sila, di sila nagko-comment pero may mga umu-order mga dre.
So sa mga gusto kong umorder, i-attach ko dito yung link sa mismong post mga dre. Makikita nyo pag click nyo yung post. So stay fit, stay healthy. So burger kayo sa akin mga dre.